Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentohan po natin. Ito pong si Senadora Amy Marcos, binalik po niya muli ang issue at sinagot niya po ang issue po doon po sa paggamit ng pulburon at coke ng kanyang kapatid na tinatawag niya si Bongit, mga kababayan. At sinabi rin po niya na hindi po siya at wala po siyang planong tumakbo sa 2028. At syempre po, hindi naman po natin magugustuhan na muli pong magkaroon na naman po ng Marcos. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa napakataas na posisyon dahil halos lahat po yata sila ay sangkot sa issue ng korupsyon hanggang Ilocos Norte. Ibalik tanaw po natin at pakinggan na po natin si Senadora Amy Marcos sa issue po ng pulburon ng kanyang kapatid. Maraming tao ang Samantala muling binalikan ni Senator Marcos ang akusasyong gumagamit ng iligal na droga ang Pangulo. Pero itinanggi niyang parte ito ng ambisyong tumakbo sa 2028 national elections. Wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Talagang I was never so happy to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon. At given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction. And a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. National security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. Samantala muling binalikan ni Senator Marcos ang akusasyong gumagamit ng iligal na droga ang Pangulo. Pero itinanggi niyang parte ito ng ambisyong tumakbo sa 2028 national elections. Yan mga tambay, malinaw na malinaw po ang sinabi po ni Senadora Amy Marcos na ito po ay national issue, mga kababayan. National issue po ito, yung paggamit po ng pulburon ng kanyang kapatid. Pero pagka po tinanong po natin ang AFP, mga kababayan, hindi po ito national issue. Sumusunod po sila saan? Sa saligang batas, sa konstitusyon. Sumusunod po sila sa konstitusyon. Ang AFP, wala pong pakialam ang ating mga men in uniform generals sa mga issue po ng pulburon. Lalong-lalo po sa korupsyon. Senadora Amy Marcos. Kaya ang iyong kapatid ay safe na safe. Safe na safe pa. Dahil wala pong issue tungkol po sa sinasabi niyong national issue ang paggamit ng pulburon at coke ng inyong kapatid. Hindi po ba? At yung sinasabi niyo na hindi parte, kaya niyo pinasabog yan o mga nakaraan, taon, di po ba? Last year, pinasabog niya po yan eh. At buong pamilya po ay gumagamit ng pulburon. Pero, hindi naman po ito kinagat ng mainstream media. At hindi rin po ito kinagat ng makakaliwang grupo. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin na halos lahat sila ngayon ay nakikinabang umano. Namamantikaan. Baka may kasama pang peanut, mga kababayan. O sinasabing yung margarine. Hindi po ba? At nakalagay pa sa maleta ang baso-basura. Hindi kaya? Kaya po dito po kasi Senadora Amy Marcos, talagang pinangatawanan niya po na ang kanyang sinasabi ay legit. Totoo po ang kanyang mga paratang at sinasabi sa kanyang kapatid at sa pamilya nito. At pati ang kanyang mga anak ay nahihingkayat pa raw ng mga pamangkin niya
na anak po ng tinatawag niyang bongit, mga kababayan. Pero wala po tayong aasahan kahit po sa mga politiko, kahit sa mga kaalyado ng binagongang Pilipinas. Nagbubulag-bulagan po silang lahat. Pati po ang mainstream media, bulag sa issue po ng pulburon at coke. Lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba? Ang korupsyon, bulag po silang lahat. At ine-expect naman po natin mga kabayan na ito pong si Bongit ay talagang hindi na po makakabangon ito. Bagsak na nga po ang kanyang mga approval at trust rating sa mga Pilipino. Negative na nga po eh. Kaya nga lang po, ang isa pong nakikita nating matinding senaryo, baka hindi po bumaba sa kapangyarihan umano si Bongit dahil nga po kargado daw ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Wala siyang pakialam sa national issue, mga kabayan, kasi po ang senaryo niyan, kung siya po ay mawawala sa kapangyarihan, isang damukal po ang bubunuin at haharapin niya na mga kaso sa kanya. Hindi po ba? Kaya ang nakikita natin, kakapit po yan sa kapangyarihan umano. Baka nga, mga kaubayan, buhayin na naman nilang muli ang sinasabi nilang tsa-tsa, ang People Initiative. Hindi po ba? Babalangkasin na naman nila yan umano. Hindi po ba? Yan po ang isang senaryo na manatili po sa kapangyarihan, mga kaubayan, ang isang tinatawag na bangag at bongit. Di po ba? Sanay na sanay naman po sila dyan umano sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Lalong-lalo pa ngayon, isang damuka lang issue niya. May pulburon at korupsyon pa. Hindi po ba? Kaya nga po nung nangyari po sa Venezuela, sa presidente nila, dahil nga po nasasangkot po sa pulburon ang presidente ng Venezuela, kaya nga karamihan, majority ng mga Pilipino, sana raw po isunod na rin si Bongit dahil po sa issue rin ng pulburon. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang nilinaw po ni Senadora Amy Marcos. Talaga pong pinangatawanan niya, totoo ang kanyang concern sa bisyo ng kanyang kapatid. Hindi po magandang bisyo at nanganganib ang bansa dito po sa ganitong klaseng bisyo. Pero pagdating naman po sa mga men in uniform, wala po silang pakialam dyan, mga kabayan. Wala silang concern dyan sa mga bisyo at korupsyon sa ating bansa. Maliwanag na po yan dahil yan po'y pinahayag nila. Hindi po ba mga kabayan? Wala silang pakialam kahit pa tumira pa ng tumira yan. Minuto umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng mga biyaya. Thank you po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gayat Shena, si Annie Jo, ako si Pilam, at si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silonan, Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin, huwag po natin kalimutan na magsama-sama po tayo, manalangin at magdasal na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan at ingat-ingat po. God bless po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po at talagang ganun po mga kababayan. Hindi po tayo sinuwerte mga kababayan. Tayo po inabudol. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.